Alam niyo ba, ang Year of the Dragon is isa sa mga auspicious o lucky symbol. Mga kamisteryo, pag-usapan natin tungkol sa buhay natin sa taong 2024. Ano ba ang good vibes na dapat nating malaman ngayong 2024? You can offer prayers. Wala namang mawawala niya. Flowers. They also burn incense. Diplomat Hotel. Alamin natin ang mga good vibes ngayong 2024. Meron po tayong mga kaibigan na magbibigay sa atin ng mga impormasyon, ng mga tip na dapat nating gawin, na dapat nating sundin para maging masagana, mapayapa, maayos ang taong ito. Hello everyone, Miss Ferzel of Divine Love Energy Healing Products and Services. Inaanyayahan po muli kayo sa gabi ng misteryo sa DZRH mula 10 to 11 p.m. sa Sabado. At kasama natin si Sir Ray Sibayan at tatalakayan natin kung ano ba yung mga good vibes ng 2024 at ano yung mga pwede nating magawa para mas pataasin pa natin yung vibration. Magandang araw sa inyo lahat. Ako po si Christine, isang astrologer, at gusto ko kayong imbitahan na manood mamayang gabi, ang gabi ng misteryo ng DZRH upang pag-usapan ng taong 2024 at ano ang mga dapat antabayanan ng bawat zodiac sign sa taong ito. Magandang buhay, ako nga po pala ito si Kentaro. Ayan, iniimbitahan ko po kayo mamaya po manood at makinig ng Gabi ng Misteryo, 10 to 11 p.m. po. Nandun po ang inyong lingkod. Mamaya po yan sa DZRH Radio, DZRH Television, and DZRH Online. Hosted by Mr. Ray Sibayan po. Mamaya po, kita-kita po tayo. Salamat. Ito lamang sa DZRH. Walang absent. See you! Talagayang kababalaghan, pananaliksik sa kapangyarihan ng isipan, pagpapakita ng mga nilalang, inyong matutunghayan sa Gabi ng Misteryo. Kasama si Ray Sibayan tuwing Sabado, alas 10 ng gabi sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Gabi ng Misteryo. Magandang gabi po Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome again sa ating program Gabi ng Misteryo. Ngayon pong gabi ito mga kaibigan ng Sabado. Ngayon po ay at 13 tayo sa buwan ng Enero, taong 2024. Hoy, kumusta na ho kayo? Ha? At ngayon nga po ay napaka brand new year. Ano ha? Nagbibilang ulit tayo ng dahon ng kalendaryo. Ay, kumusta na ho kayo at maganda ba ang pasok ng bagong taon sa atin? Ang sabi nga nila, para maganda ang pasok, dapat positibo yung ating kaisipan. Hindi tayo nag-iisip ng, pwede mo mag-isip ng problema, pero huwag masyado, di ba? Dapat punuin pa rin natin ng pag-asa ang ating puso at isipan. Yan. And ngayong nga hong gabing ito ay very interesting po ating pag-uusapan, and we will be discussing about good vibes in 2024. Ating pong alamin ano nga ba ang good vibes na may bibigay sa atin ating mga panauhin ngayong po gabing ito mga kababayan. Una muna natin pong welcome sa ating program ngayong po gabing ito mga kababayan. Wala iba kundi po si Miss H, si Miss Herzel. Magandang gabi sa iyo, Miss Herzel. Welcome to our program, Gabi ng Misteryo. Yes, good evening po Sir Ray at good evening po sa lahat ng nanonood ngayon ng Gabi ng Misteryo. Maganda po yung topic natin ngayon dahil ito ay para sa karamihan na gustong patasin pa yung vibration nila, especially yung mga naniniwala sa mga pampaswerte. Siyempre, saka ang pampaswerte naman ay tool lamang yan. Ano,
at lahat ay magsisimula pa rin sa atin. Ayan. Maraming baon na pwedeng ibigay sa atin may impormasyon si Miss H. Ano, ha? And also, dito pa rin po sa ating program, mga kaibigan, si Kim Tarot. Ayan. Kim, magandang gabi sa iyo. Welcome again sa ating program. Hello, magandang gabi po, sir. At ayan, so good vibes tayo ngayong gabing na ito. So ayan po, maraming salamat po. Ang ganda ng ano mo ngayon. Parang sumalubong ka lang na Happy New Year. Nagbago na agad. And of course, naku talaga naman, napakaswerte naman natin. Kahit ba meron tayong mga kasama sa larangan ng astrology, mga kababayan. Ito very talagang ako interested ako sa astrology dahil sa ito'y may very scientific ang approach nila, no, ha? Sa kung paano binabasa ang mga bituin, ang mga tala sa langit na may kaugnayan sa ating buhay dito sa ating planeta. Nasa ating pong Zoom si Miss Christine. Miss Christine, welcome to our program, Gabi ng Misteryo. Magandang gabi, Sir Ray, at magandang gabi sa lahat na nanonood. Salamat sa pag-imbita sa akin dito sa DZRH. Abay, batiin mo si Kuya Jay, ha? Si Kuya Jay, batiin mo, ha? Siya'y nakatutok din ngayon sa ating program. Oo nga. Salamat din sa kanya. Yes. Uunahin na kita ngayon, Miss Christine. Ano ba ang nababibes mo na magagandang nabasa mo sa astrolohiya para sa ating mga kababayan ngayong 2024? Gawin po natin siyang per zodiac sign kasi iba-iba yung pwedeng mangyari sa bawat zodiac sign. Wala kang pangkalahatan? Wala bang zodiac sign ang planeta? Actually, medyo mabilis lang to. Oo. Yung mga Aries at Libra, medyo maraming mangyayari sa relationships nila ngayong taon. It's either pwedeng may improvement, like pwedeng ikasal, or yung iba pwedeng mag-break. So parang extreme siya. Dun tayo kasi meron din eclipses ngayong taon sa Aries at Libra. So doon tayo sa kasal, hindi magbe-break. Doon tayo sa kasal, syempre. Doon tayo sa nag-break. Diba? Tapos yung mga Cancer and Capricorn naman po, maraming pagbabago sa public and private life nila. So pwedeng may mga magandang career na bago silang gagawin ngayong taon. Ayos yan, ha? Saka may mga bagong skills silang aaralin, mga Capricorn at Cancer. Wow. Tapos po yung Taurus at Scorpio naman, medyo marami din shake-up sa relationships nila. Pwede, doon tayo sa positive. Yes. Mas maganda kung kasal lang natin, i-focus natin at yung pagkakaroon ng bagong relationship. Saka dapat dito Miss Christine, maganda yung samahan. Yan. Diba? Magandang samahan, yun ang importante. Saka maganda sa taon ng Taurus at Scorpio, pwedeng pumasok sila sa mga collaborations sa ibang tao. Talaga. Pwedeng business, pwede rin personal. Ayun. Ayos yun. Tapos, yung mga gustong sumikat ngayong taon, yung mga Leo and Aquarius, magagawa nila yun. Pwede sila mag-TikTok. Pwede sila magpa-viral. Sila yung medyo malakas energy ngayon magpasikat. Tanungin ko lang itong kasama natin dito, Miss Christine. Ikaw, Kim, ano bang zodiac sign mo? Aquarius po. Kaya naman pala. Ayan, sikat na. Kaya naman pala. Nasa TikTok tong si Kim, ha? Oo nga. Ayun. Malakas sa TikTok. Oo. Ayan. Lalo na ngayong taon, lalakas pa siya sa TikTok. Talaga, oo. Yan, good vibes yan, Kim, ha? Maganda yun, ha? Magpapakain ka. Naman po. Naman po. Yes, Miss Christine. Ano pa ang nakita mo mga pang good vibes natin? Sa mga Gemini at Sagittarius naman, medyo dagdag trabaho. Medyo tatanggap sila ng medyo maraming responsibilidad sa trabaho nila. So, kailangan nila ng work-life balance. Baka masyadong matampakan sa trabaho. Baka masyado namang overloaded sa work, ano? Makalimutan na yung yung sarili niya. Baka madaling maging gurang. Oo, parang gano'n. Pero maganda doon, at least may trabaho. Mas maganda may trabaho kaysa walang trabaho. Oo nga, no? Walang trabaho, tapos naging gurang pa. Naku naman, no? Yun, mas papangit pa. Pag yes. So, ano ba, Miss Christine?
Tapos, yung ano naman, yung Virgo and Pisces naman, ayun din, pwedeng promotion sa trabaho. Wow. Saka marami silang life-changing decisions na gagawin ngayong taon. So, pwedeng mag-renovate ng bahay, pwedeng mag-expand ng family. Ayos ah. Yun, posible sa Virgo and Pisces. Tapos, syempre, familiar ba kayo sa Mercury retrograde? Ay, oo. Wow, at yan, actually, babantayan natin yan ngayong taon. Siyempre, lagi dapat natin bantayan yan. Actually, last year pa yung mga retrograde na yan. Magkakasunod nga mga retrograde dyan, Miss Christine. Pinakamatindi yung December, itong nakaraang December. Medyo maraming kaguluhan. So anong gagawin natin pag may merong mga ganyang mga retrograde? Ang pinaka-importante talaga, awareness na existing yung Mercury retrograde. So, pag may Mercury retrograde, dapat kalmado lang tayo. Pag inaaway na tayo ng ibang tao, tayo kalma lang. Nakangiti ka lang. Huwag tayo sasabay sa init ng ulo. Kasi pag Mercury retrograde, mas madalas na mainit yung ulo ng mga tao. Talaga. Yung nakangiti ka na medyo maasim ang ngiti. Parang gano'n. Saka medyo iwas-iwas lang sa pag-start ng bagong project during the Mercury retrograde. Total, 3 linggo lang naman yun eh. So magtiis-tiis muna sa pagsimula. Kailan yung Mercury retrograde na yan, Miss Christine, ngayong 2024? Yung mga dates ng Mercury retrograde ngayong taon, April 1 to April 25, August 4 to August 28. Okay. Saka November 25 to December 15. Ayun. So yan ha. Yun yung dates niya ngayong taon. So pakimarkahan na ho yung mga kalendaryo ho nyo tungkol sa binabanggit ni Miss Christine. Pakiulit nga uli, Miss Christine, baka iba hindi nila narinig. April 1 to April 25. April 25. The next one August is 4. August 4 to August 28. August 28. November 25 to December 15. Parang mahaba-haba yata yun. Umabot pa ng December. Mga 3 linggo yan madalas 3 weeks. Pero paano yung mga retrograde na involved naman ibang planeta, hindi lang Mercury? Actually, napansin ko mas ramdam yung Mercury retrograde sa lahat eh. Yung Mercury retrograde sa Venus retrograde. Wala naman tayong Venus retrograde ngayong taon, buti na lang. Last year meron Venus retrograde. So, ang dami nag-break. Yun yung medyo nun eh. Pag nag-retrograde ba si Venus, may nagbe-break? Ganun ba yun? Pag Venus retrograde yung involved, pag Venus kasi planet of love and relationship yun eh. So, ang tinatamaan nun, mga relasyon. Talaga. Paano kung ang nag-retrograde ay Saturn? Yung Saturn medyo karmic siya eh. So, iba-iba yung magiging experience. Kung gumawa ka ng mabuti, dapat wala masyadong balik sa'yo, di ba? Okay yan. Medyo karmic ang Saturn. Kaya parusahan niya yung mga dapat parusahan. Parang gano'n. Pasensya ka na, Miss Christy. Marami akong gusto itanong. Paano kung retrograde ng Jupiter? Jupiter medyo dahil Jupiter planet of expansion siya, di ba? Planet of wealth, planet of abundance. So medyo nag-i-slow down yung business pag Jupiter retrograde. So anong gagawin pag ganun? Medyo ka lang, hinay-hinay ka lang sa negosyo? Wag ka lang mag-take ng maraming risk. Wag lang masyadong risky. So lang, steady ka lang dapat pag mga ganung panahon. Pero yung Jupiter retrograde, mas matindi pa rin ng Mercury retrograde on a personal level. Talaga. Oo nga eh. Yan na yata ang pinaka matinding epekto sa atin, yung Mercury retrograde. Meron daw bang retrograde na ang epekto ay sa career? Normally, yung sa career, actually, depende kung ano yung sign mo eh. Kung familiar kayo sa mga ascendant sign, rising sign, yung epekto ng Mercury is kung nasa ng Mercury sa chart mo eh, pag pag nag-retrograde siya. So, medyo, kaya iba-ibang tao, iba-iba yung experience. Pwedeng iba sa pera ang tama. Ako, personally, madalas ang dami kong gastos pag Mercury retrograde. Yung mga bigla-biglang bills na sumusulpot yan. Sa ibang tao, pwedeng nasisira yung mga laptop nila, gadgets sila yan, madalas din yan. Talaga? Abay, grabe talaga to si Mercurio, si Mercurio. Oo, medyo siya eh. Parang kahit na anong ingat mo sa panahon na yun, may nangyayari na hindi mo kontrolado. Ayan, alright. So, yung mamaya, yung iba, Miss Christine, i-re-reserve natin para mamaya pa,
Pero ito muna, tatanungin muna natin si Miss Hercel sa kanyang nababibes na mga good vibes for 2024. Miss H, magandang gabi ulit sa iyo. Yes, good evening po, sir. Good evening po sa lahat ulit. Based naman sa yung pagbabasa, yan, psychic reading at iba pa, ano ang nakikita mong good vibes for 2024? So balikan muna po natin yung 2023. Ang dami pong nangyari nung 2023 at sabi nga po ni Miss Christine po, no, na yung Mercury retrograde, ang laki ng impact sa atin, especially nung December. Talagang ang daming shake-ups. Even the yung mga calamities. Yan. Pati nga planeta natin inuugain, di ba? So that means pumapasok na tayo sa bagong energy. And that energy is really good. So it depends on the person paano niya i-grasp yung ganong energy. Pwedeng hindi okay sa kanya yun. Kasi may mga magiging uncomfortable sa katawan talaga natin. So nandyan yung mga pagsakit-sakit ng katawan natin, ng ulo natin, especially doon sa mga related sa chakras natin. And yung chakras natin is also related to the traumas, mga karmas, ganon. So, kung nananakit yung mga parts ng mga katawan natin, definitely may inaalis sa atin. Yung mga... ganun ba yun? Yes po. Pag sumakit yung ulo mo, may inaalis sa'yo? Yes po. Ganun ba yun? So, yung mga... Huwag naman sana pera alis. Lalong sasakit yung mga ang ulo. stresses, ganun po. Yung mga joint pains, yan. So, hindi lang yun sa present natin, even the ancestral karmic. Kaya yung DNA natin, na-upgrade din po. Lahat po ng mga inconveniences na nararanasan natin is for the highest good, for better ahead. And I think may effect din dyan yung ano ba yun? Solar storm? Yes, yung CME po. Oo, di ba? Coronal mass. Yung coronal mass ejection na sinasabi, coronal mass ejection. So yung mga ganun pong mga nangyayari sa atin is actually an awakening para sa atin, lalo na sa mga hindi familiar sa mga ganung mga pains and all, na ito na yung panahon to do more research what's happening on you. Kasi kung pagbabasihan lang natin yung mga tao kasi gusto yung mga pampaswerte, hindi yan masama in the first place. Pero isipin natin, tayo mismo yung swerte. Tama. Tayo po mismo yung amulet. So yung mga sinusuot natin, they are just additional for us. But in the end, tayo pa rin talaga yung gumagawa ng para sa kinabukasan natin. Yan, so, yan. Marami tuloy interesado sa ating pinag-uusapan ng gabing ito. No, Abay, retrograde, April 1 to 20. Ayun, may nagsulat dito nung note na ibinigay ni Miss Christine, mga retrograde. Ayan. Alright, si Kim. Kim, magandang gabi sa iyo. Based naman sa ikaw, talagang sabi nga ni Miss Christine, mukhang magbo-boom ka ngayon. Oo nga po 2024, abay day good news yan, di ba? Dragon nga po kasi. So far, based sa mga nababasa mo naman sa yung tarot cards, ano ang nakikita mo this 2024? Okay, bumunot na po ako. Then, ang nababase ko sa cards na ito, kung makikita nyo po ito ay barahan ng pag-move on na. So, magkakaroon na ng changes sa life nila ngayong 2024 na... Paki-focus nga to, Miss RHC. Yun. Okay, makaka-move on na sila. Then, magkakaroon sila ng realization sa buhay nila na parang mas pipiliin niya muna nila yung sarili nila muna sa ngayon kaysa yung mga nakaraan na. Which is correct, no? Dapat i-build mo muna yung sarili mo bago ka mag-share, di ba, ng energies, right? Totoo po yun. So, kung dati sila ay in denial, nagbubulag-bulagan, di ba? So, sa ngayon kasi magkakaroon na ng linaw. Okay, matatanggal na yung piring sa mata nila. Talaga. So, yun lang nakikita ko, good vibes ito para sa kanila. Yun po. Ang mga tarot cards mo. Opo. Ayan. Pang Gen Z yan. Opo, ayan. So, colorful siya. Buhay na buhay. Buhay na buhay. Saka pang SOCMED, social media. Opo, ayan. Yun lang. So, yun yung mga nakikita mo so far. Opo. Pero yung ibang mga pag nagbabasa ka na ng tarot cards, individual na yun, personal na. Apo, individual na po yan. Ayun. So, yan. Baka mayroon gusto idagdag si Miss H so far. So, add ko lang po dun sa na-read po ni
Kim, no? Totoo po yun. Matatanggal yung piring. Yung piring kasi ito yung mga nagbablock sa atin. And sometimes the blockages, yun po yung mga, yun talaga yung pumipigil doon sa abundance, sa prosperity natin. That's because we don't trust the universe. But when we trust the universe, pag naalis na natin yung piring na yun or kung ano man yung blockages na yun, tuloy-tuloy na po yun. So lahat ng mga maaring mangyari sa buhay mo ay talagang yun ang nararapat. Yes po. Para sa iyong ikabubuti. And yung in denial po, totoo po yun. Kasi minsan talaga sa tao, no? That's because we are blocked. Hindi natin nakikita yung mga possibilities ahead of us. So when you start to have faith in the universe, kay God kung creator, kung sino man yung paniniwalaan nyo, doon na, papasok na talaga, mag-unfold na lahat yung mga bagay-bagay. Kung may nawala, may ibabalik. Mas marami pa. So, nandun lang talaga po yung trust and have faith. So, nakakatagni-tagni. Miss Christine, di ba, mukhang nagkakaroon ng collaboration yung mga nababasa natin, especially sa'yo, galing sa'yo as astrologer. Ganon ang direksyon ng buhay sa pangkalahatan ng tao ngayong 2024. Yes, Miss Christine. Opo, tama. Ngayong 2024, ang importante talaga, kagaya ng sinabi ni Miss H, yung positive mindset. Isang importante yon, positive mindset, saka yung alisin yung mga limiting beliefs natin. Isa yon. Kasi yung limiting beliefs yun yung pumipigil sa atin na mag-manifest Saka sinasabi na huwag ka mabuhay sa loob ng isang box. You have to go out, no? Tama. Get out of the box. Get out of your comfort zone. Isa pa yun. Kasi minsan natatakot ka gawin yung, katulad nito interview na to, first time ko tumanggap na interview. Abay, mapapadalas ka na niyan. Mapapadalas ka na niyan, Miss Christine, Abay, ito palang first time mo, Ayan, so tama yun. Pero so far, paano yung mga tao na hindi natin, paano natin gawing good vibes yung nararamdaman ng tao na nade-depress sa mga panahong ito? Unang-una, ang maganda naman dito sa Pilipinas, may support groups tayo compared sa ibang bansa, kaya mas mataas yung suicidal rates nila So, kung depressed ka, wag mo sarilinin yung problema mo. Okay. So, maganda maghanap ka ng makakausap tama. Para mapagaan yung loob mo. Kasi yun talaga, yun din yung nagkakos kung bakit nalulugmok yung iba sa depression, natutuluyan sa suicide. Dahil pinili nilang itago yung mga problema nila. Pero ang importante, openness talaga, openness and awareness. I think ang pinakamalapit na pwede nating lapitan dito yung ating family, family, diba? and friends. Saka, of course, kung sino yung partner mo sa buhay, yun, maihinga mo sa kanya yung nararamdaman mo at kung ano ang nagiging problema mo sa trabaho, lalo na, at sa yung career, yun, diba? Para hindi na de-depress. Alright, so, Miss Christine, ano pa yung nakikita mo sa chart ng Zodiac para sa ating mga babayan for this year? For this year, ang medyo dapat mag-ingat sa kalusugan nila, yung mga Pisces. Kasi yung Saturn ngayon, nasa sign ng Pisces ngayon yung Saturn. So, yung mga Pisces, medyo kailangan nila mag-ingat lang sa health nila. Talaga? Yun, additional yun. Ayun, so dapat maging aktibo, mag-exercise lagi. Mag-exercise, kumain ng mas masustansyang pagkain. Akala ko kumain ng masarap. Pero actually may ano rin yan Meron pa kasi ako isang pinapractice yung human design. Actually, pwede mo kainin yung gusto mo dun talaga? Pag mas masaya ka sa kinakain mo, mas healthy yung mindset mo, mas positive ka. Yun na. Diba? Kasi pinipigilan mo yung sarili mo. Ayun. Oo nga. Paano yung may mga sakit na diabetes? Hindi bawal kumain na masyadong matatamis? Ayun talaga, bawal yan. Kasi may sakit na Pero siguro,
yung pampagood vibes na lang na pagkain. Di ba? Mga masarap na gulay. Yan. Pampagood vibes na pagkain. Ayun. So, yan ha. So, sa ating mga nakatutok sa ating Gabi ng Misteryo tonight, ay pwede po kayong mag-share ninyong mga questions para sa ating mga panauhin ngayon po gabing ito. And nakatutok na rin po rito si Eduardo Narvaez, maging si Leo Cervantes Habares from Palawan, si Ma'am Gloria Suarez from Antipolo, si G. Tinko, yun, si June Perez, kumusta ka na June? Ria Soto, si Henry Mendoza, maging si yung mga taga Victoria Homes, Muntinlupa, magandang gabi sa inyo dyan. Ayun na. Alright, so Miss Hercel, Miss H, itong mga challenges na darating, of course, di naman talaga mawawala itong mga challenges, pero ano ang maaari nating gawin pampagood vibes para ma-overcome natin itong mga challenges na ito? Hindi naman po lahat, lahat nasa taas. Po. So, ibig sabihin nito, wag din natin encourage na maging masaya ka lang, okay na yan, ganyan. No. Yes. We have to dig deeper. Ano po ba yung mga pinagmumula ng kalungkutan ng tao? Yes. Kagaya kanina yung na-mention sa depression. So, ito po yung para sa pamilya naman. Kung halimbawa kayo yung nasabihan or kaibigan, wag nyo silang isa-shutdown na okay lang yan, walang problema yan. No, there's a problem. So, go do pumunta kayo dun sa problema, hindi doon sa ganong way. Dahil ang mas makakatulong tayo is tulungan natin yung tao doon sa problema niya, hindi para i-down siya, kundi para i-uplift. Kasi hindi naman natin pwedeng pataasin kagad yung vibration ng taong ganito eh. So, kailangan nating malaman muna yung problema. And from the problem itself, doon natin mabibigyan ng solusyon or at least tulong. Yes. So, para mapataas natin yung vibration ng isang tao, hindi naman sa lahat ng pagkakataon mataas yung vibration natin. So, meron naman pagkakataon na hindi mo kailangan mataas, pero nandun bumababa pa rin. Pero medyo neutral, di ba? Kaya po, ang importante wag dito, lalagpak, di ba? Yung consciousness natin and awareness. So, pagka alam nyo na bumababa yung vibration nyo, may mga ways naman po tayo para i-raise yung vibration natin. Ayun. May tanong dito, yung bang pagiging spiritual ay malaking bagay para maganda ang vibes natin this 2024? Kim, pwede mo sagutin yun. Yes na yes po. Yung pagising mo pa lang nga sa umaga magdadasal ka, yung pagpapasalamat mo sa Panginoon, yung paghingi mo ng kapatawaran sa Panginoon. Okay? Mararamdaman mo yung flow ng energy na good vibes ka sa buong araw na ito. Hindi mo mararamdaman yung bigat ng pinagdadaanan mo kahit na ito ay mabigat talaga. Yung pagsilip mo sa bintana ay biglang may bukang liwayway. Hi, hello, yung haring araw. Di ba? Malaking bagay na yun. At laging merong brighter side. Yes. Pero sa pangkalatan, based sa pagbabasa mo sa mga tarot cards, Kim, ito, sa pangkalatan, lalo na sa ating bansa sa Pilipinas, of course, may mga politika dito, may mga problema. Ano ang pangkalatan na nababasa mo sa tarot cards this 2024? Since sa politika kasi medyo hindi na lingid sa kaalaman natin na meron talagang gulo at saka meron din siraan. Okay? So dapat good vibes yung mga opisyal ng gobyerno? Oo, good vibes lang talaga. So nakikita ko lang naman dito with the strength card kasi ibig sabihin nito medyo merong pagtaas ng ekonomiya. Wow. Okay, ito ang maganda dito. With the world card, it means nito mas makikilala pa yung Pilipinas sa iba't ibang aspeto. Kasi nga marami tayong dito marami tayong mga tourist destination dito. Tama po. At sa aktibo naman ng ating Department of Tourism, yung kanilang Love Philippines, di ba? At then pagdating naman sa pera, okay? So meron tayong magandang balita kasi na mababayaran yung mga utang. Ito maganda. Good vibes yun. Good vibes na good vibes. Mababayaran na utang ng Pilipinas. Yung iba kasi nagre-reklamo bakit yung utang natin lalong lumalaki. So yun, good vibes yun. Good vibes na good vibes. Mababayaran natin yung utang natin. Harinawa, o saka
may bago tayong finance secretary, baka yun na. Yun na yung nakikita ni Kim. Miss Hercel, ikaw anong sa pangkalatan sa bansa natin, ano ang na-vibes mo? Simula pa lang ng pagpasok ng taong 2024. Napansin ko, nagre-raise na rin po yung vibration ng mga bawat tao. Nagle-less din yung negativity. And saka lagi, mas aware sila. Opo. Tsaka yung napapansin ko yung gratitude na rin ng mga tao sa paligid. Ito yung pinaka-importante po sa lahat, no? Para po tayo, mas tumaas yung vibration natin. Halimbawa, napaka-low vibe natin on a certain day, no? When you start to become more grateful sa mga bagay, kahit maliit lang yan, kahit anong bagay, basta pinagpasalamat natin, tumataas na yung vibration natin. So, pag may mga nakikita ko sa paligid ko ngayon, pag tumingin sila, nakangiti sila. Very, very positive, no? Ayun, so, yung ibig sabihin, na-feel ko rin yung nagre-raise yung vibration. And remember, we are also reflection of other people. Saka yung yung may time na yung tao parang feel niya na gustong ihag ka. Opo. Di ba? Abay, malaking bagay yun. Di ba? Malay mo, meron kang problema. Biglang may taong ihahag ka na lang bigla, tapos sabihin sa'yo, parang God bless you, parang gano'n. Yes. Kaya po, diba? importante, maging kind po tayo. Kung hindi man tayo maging kind, wag na lang tayo magsalita ng hindi maganda sa kapwa. Para hindi makadagdag. Yes. Kasi hindi natin alam kung ano yung mga pinagdadaanan ng mga tao sa paligid natin. Yes, so kung meron silang nasabi sa atin na hindi maganda, that means they have something inside of them na kailangan nilang i-heal as well. Ako. Ayos na ayos. Miss Christine, balikan kita uli ngayon na sandali, meron lang request dito. Ano raw ang love life ng mga Sagittarius? Ikaw talaga, Het, Sagittarius ngayon taon? Sagittarius, Mas yung love life ng mga ngayon ng mga Aries, Libra. Pero parang naman, medyo stable naman. Wala namang negative sa relationships ng Sagittarius this year. Siguro yung iba, pag wala pang love, dapat siguro umaksyon naman para magka-love. Yung Sagittarius kasi medyo yan. Kung Sagittarius siya, sugod siya na sugod. Sugod. Aray. Talaga, ganun ba yun? Walang preno? Parang kalat sila, nandyan lang sila. Parang lagi silang nandyan, yung mga Sagittarius. Very happy people. Pero very positive and optimistic. Pero walang masyadong direction. Love life. Hindi, kasi ang problema kasi ng Sagittarius, hindi agad-agad yan nagpapatali. Ayun. Kasi medyo freedom lover sila Ayun, kaya naman pala ha? Kaya siguro hindi pa niya nahanap, baka within herself or himself, hindi pa siya ready. Miss Christine, nakapag-chart ka na ba ng astrological chart ng mismong bansa natin? Especially, meron din. Sinisilip-silip ko rin. Ang tawag doon, Ingress charts ng Pilipinas. So far, anong nasilip mo? Yun. Medyo may kaguluhan lang sa political climate. Medyo nabanggit kanina yung medyo may mga siraan. Pwede pang yun. Medyo lumaki pa yun. Hopefully towards the end of the year medyo maayos na siya. Pero economic-wise, parang okay naman yung Pilipinas. Ang babantayan lang ngayon taon, calamities, lalo na ang earthquake at typhoons. Earthquake ang ngayon taon, earthquake. Ayun. So, dapat balutan natin ng medyo bantay tayo dyan. Puro good vibes para hindi magka-earthquake. Dapat, pero at least economic-wise, okay naman. Yung political climate lang. Yun, parang nagtatagni dun sa binabanggit mo rin, Kim, sa tarot cards mo, Opo, yun ang pinapasilip. Yun ang pinapasilip talaga, So, ano ang may sasuggest mo, Miss Christine, para maging good vibes yung Pilipinas sa buong taong 2024? Ang tigtigilan na nila yung paninira sa isa't isa. Yun talaga. Aray. Marami papaaray dyan. Minsan gusto ko na lang mag-shot ng Facebook dami nag-aaway. Tama yun, di ba? Tama na siguro, love na lang, saka peace. Dapat love lang. Actually, diba? Kasi kung ano yung vibration natin as a person,
pag lahat tayo medyo umiiwas sa gulo, lahat tayo medyo nasa positive side, tumataas ang frequency ng bawat isa, mas magiging payapa siya pag ganun. Saka siguro, I think, kung meron ka namang hindi magandang nakikita sa isang tao, kaya sa isang katrabaho mo saan man, saang larangan, pwede mo namang sabihin ng mas mahinahon at hindi mahahantong sa away, o di ba? Para good vibes pa rin. Tama. Saka, minsan mayroon din hugot kasi ang bawat isa na hindi natin alam kung ano yung side story nila eh. Kaya medyo mahirap rin mag-judge ng mga tao. Tama. Saka iba kasi, ewan ko lang, pero ayaw kong dapat good vibes lang tayo. Dapat good vibes lang. Pero ito, babalikan ko kila mamaya uli, Miss Christine, si Kim. Kim, so far, sa Pilipinas pa rin, ano yung maaring nakikita mo rin yung relasyon ng Pilipinas sa ibang bansa? Yun. Sa nakikita ko dito, kung nakaraan medyo... Yung ginagawa ni Kim, ito impromptu kasi wala naman akong prepared na questionnaire dito whatsoever. Kaya yun, kaya binubunutan lang niya sa cards niya. Then yun. Lalabas na po yung reading. Sagot. So sa nakikita ko naman dito sa parang itong bansang ito kasi may nababayos ako dito na merong mga unknown na matutuklasan. Okay, parang na-sense ko kasi na mas makikilala doon yung Pilipinas. Yan. So baka mayroon tayo mga natural resources dito. Maaari po. Then, na mas makikilala at tayo makikinabang, hindi ibang bansa. Opo. Then magkakaroon na rin ng justice yung kung ano man yung mga dating mga issue ngayong 2024. Okay. Iniisip ko dyan, sana magkaroon na rin ng justice yung yung nangyayari sa West Philippine Sea. Opo, ayan. Isa na rin yan. Magkaroon na tayo ng magandang relasyon sa China. Yun. So, next naman, nababayos ko naman kasi dito sa dalawang cards na ito. Ibig sabihin lang naman kasi nito na bibigyan naman ng tsansa, magkaroon ng tsansa yung China na magkaayos muli. Yun na maganda dito. Okay, ayan. Okay yan. Parang may surfing board pa yung isa. Opo, yan po yun. Tama, ito yung West Philippines yan. Opo, yan. So, pwede tayong maglango yan dyan sa West Philippine Sea kasama mga Chinese. Ganun ba? Then, magiging good trade naman yung bansa na ito. Maganda yung kalakalan. So, yan. Mukhang maganda nga at napakaganda nung ating mga nakikita sa ngayon para sa taong 2024. So, Miss H, parang itong sa aspect naman ng ascension, consciousness ng tao, mas marami pa ba ang mga tao ang talagang ma-awaken ng kanilang consciousness into fifth dimension? Yes po, dahil papasok din po tayo sa Age of Aquarius, no? And that means Age of Knowing. Okay. So, hindi na dito patalinuhan kung sino yung matalino. Ang pinag-uusapan na natin dito is yung kamalayan, consciousness. So, nagtutulungan. Yes. So, when we say consciousness, kasi pasok na rin po dito yung ego na hindi na mag-workout yan. You have to heal yourself. Kasi the more na magre-resist ka, the more na mahihirapan ka. Definitely true. Kasi kung mapapansin niyo po yung mga changes sa physical natin, mental, emotion, lahat ng aspects, no, hindi biro. Tama. So kung ngayon kung magre-resist ka, it's all up to you. Mas mahihirapan ka sa proseso. Kasi lalo na ngayon, no, madalas natin nakikita ang 11-11, madalas natin nakikita ang mga doble-dobleng mga numero at iba pa. Kung tayo magre-resist doon, kukulit-kulitin ka. Kung nakakakita na, kung sa mga viewers natin, kung nakakakita na kayo ng mga bubble number, triple numbers, that means the angel is talking to you and you have the sign na kung meron ka mang minamanifest, mabilis po yung manifestation ngayon. Kasi
iba na rin talaga yung energy. Kaya good or bad, kailangan maging positive tayo. Huwag tayo mag-wish ng masama. Kasi this year, talagang mabilis yung manifestations. So, speaking of angelic beings, so ibig sabihin, pala mga anghel pala ngayon, subsubang trabaho. Double time. Double time na, triple time pa. Yes po. Binabatukan na tayo ng mga angel numbers. Kaya kailangan, kapag ka nakakita ka na, ibig sabihin you're living in the present moment. Kasi wala kang iniisip na parang nag-worry ka from your past, from tomorrow. No. It means kaya ka nakakakita ng ganyan. Kasi present kayo, masyado kang nagiging aware na sa paligid mo. So that's a good sign actually. Oo nga, no. Ayan, magandang senyalis ho yan. May, ano sabi nitong si Albert De Los Santos, nakita po ako lagi ng 3-4. 3-3 at 11-11. Ayun. Ano bang meaning nung 3-4? Actually, kung pagbabasihan nyo sa Google, may mga meaning siya. No? Pero bago nyo makita yung mga numbers na yun, halimbawa, pakiramdaman nyo muna. Yes. Nag-wish kayo or nag-pray kayo na gusto nyo ng ganitong bagay, tas biglang may lumabas na number na 444, that's your confirmation. Hindi na siya specifically para saan ba yung 444. Well, actually, 444 means foundation. Alright. Kasi in 4 corners sa 4 na sulok. No? So, gamitin na lang natin yung intuition natin. Kapag ka nakakita tayo mga double numbers or triple numbers, that's a confirmation from the universe kung ano man yung minamanifest mo. I think yes. Pag nakita nga raw, mag-wish ka Yeah. Tapos yun yung affirmation nung ano man yung lalabas na numero. Si Miss Christine. Miss Christine, sa astrology ba, pwede bang makita ang gaano katagal yung nakikita ng astrologer sa buhay ng tao sa pamamagitan ng astrology? Meron bang 5 years, 10 years in the future? Kaya ba yun? Hanggang saan actually pwede tingnan. Basta sisilipin mo yung chart. I see. Wala siyang limit. Kasi may app na kasi ngayon, di ba? Kung mga 20 years ago ka nag-practice, medyo mahirap siya. Pero sa panahon na ang dami ng apps ng astrology software and apps, lalagay mo lang yung date or year na gusto mo tingnan, pwede mo na siya basahin. Pero ang tanong is, accurate ba yung mga apps na yan sa mga readings in astrology? Hindi ka magre-rely sa app. Kung nag-aral ka ng astrology, kung ano yung pagkakaintindi mo dun sa mga symbols na yun at mga transits, yung mga i-analyze mo siya talaga. Hindi ka magre-rely dun sa nakalagay na description dun sa app. Talaga. So, ikaw pa rin magbabasa. Medyo general kasi yung mga nasa app Iba pa rin talaga pag may astrologer na tumitingin. Ayun. Ikaw ba, hindi ba sumasakit ang ulo mo nagbabasa ka ng astrology chart, Miss Christine? Parang masyadong... Minsan, sumasakit din. Masyadong complex kasi. Ako, nag-try ako niyan, pero sabi ko, hindi ko kaya. Diba? Parang masyado siyang complex. Lalo pag makulit yung kliyente mo, yung parang lahat na lang gusto tanungin Pero ito, based sa experience mo as astrologer, yung astrological chart ng isang tao from birth to death, ganun ba? Pwede yon? Mula nung ipanganak hanggang sa siya mag-expire? Yung expire medyo mahirap siya kasi medyo maraming studies doon sa death. May mga tinatawag na lot of death. Kino-compute yan ng ibang astrologers Pero yan yung mga bagay na syempre ayaw mong tingnan, di ba? Wag na lang yun. Doon na lang tayo sa good vibes. Doon na lang sa buhay na buhay. Normally, doon lang sa kunwari may nakikita ka na parang may issue sa health yun. Hanggang doon na lang, mag-warn ka na mag-ingat siya. Huwag mo sasabihin mamatay ka next year, mga gano'n. Baka lalong matuluyan agad yun. Tama. Pero kasi based on experience, pag mataas yung vibration sa frequency ng tao, nalalagpasan niya Kunwari may nakikita kang death sa period na yun or medyo matinding sakit. Pag medyo mataas yung frequency ng tao na yun, nakakaano siya, nakasa-survive niya. So nagbabago rin ba yung kanyang astrological chart? Based na rin siya, parang nami-minimize based dun sa awareness ng tao na yun. Talaga, ayun na. Kasi based din sa ibang mga method of readings, especially yung nagbabasa ng palad, yung palmistry ba yun? Sabi nila, nagbabago raw yung guhit ng palad natin, Miss H, tama? Oo.
As far as I know po, no, hindi naman kasi ako nag-practice ng palmistry. But at least 7 years or every 10. I'm not kasi sure. iba sabi nila, parang nagbabago yata Nagbabago daw. yung guhit. O di ba, Miss Christine? Ikaw ba yung na-experience mo? May parang nagbago yung guhit ng palad mo? Meron akong na-experience na nag-read ng gano'n na parang nagbago yung guhit. And I think ito ay based na rin sa ginagawa mong pagbabago sa buhay mo, right, Kim? Tama po yun. Kasi kung mas maging mabuti ka sa kapwa mo at sa sarili mo, good vibes yung darating sa life mo. Yes. Okay, lalo na kung aware ka doon sa palad mo, totoo talaga ako naniniwala na nagbabago talaga ito. Okay, so hindi siya yung permanent na reading lang, pero sa totoo lang nagbabago yan. Sa bagay, Miss Christine, sa mga prophecies, mga predictions, pwede naman mabago yan eh. Based na rin sa free will natin bilang tao, hindi ba? No, yung portion na yun, yung free will, yun yung magpapabago doon sa sa energy na yun. So, doon sa mga kababayan natin na gustong magpabasa, nasa sa inyo pa rin ang kapalaran ninyo kung ito ay gagawin ninyo ng mas maganda, o di ba, kaysa sa ibinigay sa inyo. Kasi iba may sinisisi pa nga, nagpahula sa isang manghuhula sa Quiapo, di ba? Tapos biglang bumalik kasi hindi naman daw natupad yung basa sa kanya. Ang tanong tuloy nung psychic sa kanya, ikaw ba'y may ginawa ka ba sa buhay mo? O di ba? Kasi ang basa pala sa kanya, yayaman siya. Ang ginawa niya, wala siyang ginawa, kundi kumukuya-kuya-kuy na lang ngayon. So ang nangyari, sa halip na gumanda ang buhay, lalo siyang nalugmok. So I think tama yun na tayo pa rin ang gagawa ng sarili nating buhay. Alright, so Miss Christine, so far, anong mga requirements na hinihingi mo para makagawa ka ng astrological chart? Siyempre yung birthday, yung birth time, saka birth location. Ayan, yan yung tatlo na kailangan. Dapat accurate talaga siya as much as possible. Kasi konting galaw lang, minsan nag-iiba na yung ascendant. Babago na yung buong chart. Talaga? Ayun. Ikaw ba individually talagang ginagawa mo na sariling chart yung mga gustong magpagawa sa'yo? Yung ginagawa talaga. Kaya nire-require ko yung birth certificate nila para talagang eksakto. Sa kanya yun? Exclusive sa kanya yun? Sa kanya lang, syempre. As an astrologer, hindi ka pwede mag-divulge ng information sa ibang tao. Yes. So, tama yun. Personal kasi yun eh. Mahirap personal kasi yun eh. Sa kung ano yung pinag-usapan nyo sa session na yun, inyo na lang yun. Hindi na dapat makalabas. Correct. Alright. So kapag may nakita kang hindi maganda sa chart ng isang tao, anong sinasabi mo in a very positive answer sa kanya? Or lang, parang kunyari, ingat lang. Hindi ko sinasabi na dead end na to na talagang mangyayari yun. Pero pwede naman niya maiwasan kahit papano eh. So more on warnings lang, hindi yung pananakot talaga. Ayun. So at least merong siyang idea kung anong dapat. Parang guidance lang kasi nasa kanya naman din sa huli. Sa sa Chinese astrology, sabi nila may heaven luck, may earth luck, saka may man luck. Heaven luck 30%. 30% is destiny. Yung man luck, yan yung ikaw mismo gagawa ng part na yun sa buhay mo. So kung sinabi na yayaman ka, kung wala ka nga naman ginawa, paano mangyayari yun? Yun yung man luck. Tapos earth luck is yung environment and surroundings natin. Yan yung feng shui na tinatawag. Ayun. Ilang percent yun? Yung 30-30 sila. 30-30-30. Yun yung belief ng Chinese astrology. 30-30 tapos 33-33-33, parang ganon. Ayun. Alright. At least may idea tayo, kaya tayo kumukonsulta sa mga eksperto dito, Miss H, ikaw naman, sa mga gustong magpa-read sa'yo, ano ang nire-require mo sa kanila? Nire-require ko po kasi sa reading ko po for tarot, may cleansing po ako. Cleansing. So, kasi minsan may daladalang entity
yung tao. May nakakabit. Yes. So, makakatulong din yun. Kasi makikita naman natin kung ano yung reasons and all. Oo. Pero mahalaga pa din na at least after ng reading, magkaroon siya ng clarity. Oo. And again, reading, nagbabago yan. Nagbabago. So, hindi siya written in the stone na. Yun na talaga yung ano. But I think the first requirement is dapat maging open. Yes. Huwag magtatago kasi makikita mo rin naman. Opo. At Diba? saka ano naman, yung mga requirements sa cleansing, yun lang naman po. Not birth certificate. I mean, yung birth date, hindi naman siya ganun. Kasi once na makita mo naman yung tao with the energy, alam ko na po yung kita ka na. Si Kim naman, anong nire-require mo kapag may lumapit sa'yo? Sir Kim, ang galing-galing mo sa TikTok. Paano mo ko babasahin? Ano bang kailangan mong kunin sa akin? Mga ganon. Requirements ko lang po yung sarili niya mismo, kaharap ko or nakikita ko siya, video call. Kailangan yung pangalan at edad. Yun. Para masisense ko na rin na makikita ko na rin yung pangalan, kung ano man meron sa kanya. Pangalan at edad. Pangalan at edad. Paano ko yung binanggit niya, 27 years old siya, pero mukha siyang 35? Mukhang ba? Hindi mo ba tinatanong, totoo ba yung edad mo? Ganon. Minsan may naglalaro na edad, binabago nila. Talaga. Kapag gano'n, na naglalaro kayo, hindi na kayo nagbigay ng tama, abay, magiging mali rin ang basa sa inyo, kaya wag nyo awayin si Kim. Opo, ayun po. Kasi kayo rin mismo ang nagsabi ng hindi accurate yung detalye, no? Ayan. Alright, nako, for the remaining 7 minutes ng ating pag-uusap ngayong gabing ito, no? Miss Christine, maraming sabik na gustong lumapit sa iyo para magpagawa ng kanilang astrological chart. Saan ka raw nila pwedeng lapitan? Sa Facebook, yung isang account kay Christine Hughes, yung kung saan nakatag, yung tinag niya kanina. Christine Hughes, H-U-E-S. Hughes, H-E-U-S. H-E-U-S, sorry, H-E-U-S. Ayun, sandali, ito ba yung apelido mo? Hughes? A-R-I-S-T-I-N-E tapos Hughes, H-E-U-S. I see, alright. So makikita po niyo sa Facebook si Miss Christine Hughes. In person, saan kanila pwedeng mapuntahan? Medyo sa San Juan area ako nakatuwa. So QC, pwede, Makati, so depende na sa inyo. Pasig. Depende na sa mga gustong magpabasa sa iyo. Depende. Astrology. Saan? Meet halfway na lang kami. Siyempre naman Alright. So Miss Christine, ako maraming salamat po sa inyo, ma'am, sa inyo binigay sa amin na time dito sa ating programa, Gabi ng Misteryo. And this is your first time, so I hope na nakatulong tayo, no? Sana nakatulong ako. Of course naman, malaking bagay yung na-share mo na knowledge about astrology. Thank you so much, Miss Christine. Salamat pala sa pag-invite ulit sa akin, saka kay Hindi to ang una't huli at marami pang susunod. Salamat. Thank you, Miss Christine. Maraming salamat sa iyo. And of course, Happy New Year pa rin sa iyo. Miss Hercel, muli, saan kanila pwedeng mapuntahan sa yung talent na mai-share mo sa kanila about readings? Sa sa page ko po sa Divine Love Energy Healing Products and Services. And pwede rin po sila mag-in-person. Punta sila sa Bacoor, Cavite. Bacoor. Sa Bacoor, Nagre-Reiki po sa Reiki Healing and Quantum Healing. Ayun. Punta po doon. Tapos, thank you din po. Sandali lang. Pero meron ka bang mga kaso na about possession? Yes po. Meron po. Meron din po. Iba po kasing approach. Mga haunted places. Yeah. Iba po yung approach po pag sa ganun. So, pagka ganun, kailangan inform din nila ako kung ano yung mga nararamdaman nila bago sila pumunta. Hindi sila pwede magsinungaling na walang kasi makikita din po natin. Tsaka may preparation on my part din po. Yung mga ghost hunters ba, pwede ka rin ba nilang isama? Sa sa Strange Shadows po. Strange Shadows. Yes. Nga pala. Sa member po ako ng Strange Shadows. So, actually, magkakasama kayo ni Kuya Jay. So, panoorin nyo lang po yung mga, namin, yung mga YouTube. Strange Shadows. Yes po, Pero Strange personally, ikaw, pwede ka nila makontak sa Facebook page. Opo. For healing po and cleansing ng house cleansing,
self-cleansing, ganun po. Pakiulit-uli yung Facebook page. Divine Love Energy Healing Products and Services. Ayan. So ako po yung magre-reply sa inyo. Yun, personal o yun. Si Yes po. Miss H mismo. Ano, Opo. Kim, ikaw, saan ka pwedeng mapuntahan? Kim! Dalawa po yan. Una po sa TikTok, ayan, at Kim Taro 11 po, ayan. So, doon nyo po ako mapapanood live. Nagla-live rin po ako at saka nagre-reading po ako. So, meron din po akong for private reading naman po. PM nyo na lang po ako sa Facebook naman po. Kim Tarot din po. Yun lamang po. So, Abay, ang daming mga fans. Ano, si Sir Kim ho, magaling ho yan. Ha? Lahat ho ay nakikita ho niyan sa pamamagitan ng taro. Ano? Opo, hindi lang po taro, nagbabasa rin po ako crystal ball, vision reading din, at saka yung health. Sandali, sa crystal ball ba may nakikita ka doon sa mga crystal ball? Yes po, opo. May mga vision din doon. Lalo na kung may kinalaman sa love life. Parang ano pala, para ka pala si Nostradamus din, ano ha? Si Nostradamus sa isang palanggana na punong-puno ng tubig. Yun yung style ni Nostradamus eh. Kaya marami siyang mga nakikita in the future, ano ha? So, yeah, marami naman mga ganyan. Pero, of course, ang binabanggit nga natin, Kim, Miss H, tayo pa rin ang gagawa na sarili nating kapalaran. Totoo po. Diba? Wag nating iasa kung ano mga binanggit sa atin. Pero may guide tayo kanong gagawin natin sa buhay. Ayan. Kim, maraming salamat sa iyo. Salamat rin po. Miss H, salamat sa iyo. Ayan na. Kay Kuya Jay, maraming salamat din sa iyo. Alam ko nakatutok ka. Yan po mga kaibigan, kabuuan po ng ating program Gabi ng Misteryo ng po gabing ito mga kaibigan ng Sabado. Ngayon po ay January 13, 2024. Anyo pa rin pong lingkod mga kaibigan, si Ray Sibayan. Talang saglit ho ang programang Gabi ng Bading ni Miss Moria Linyo. Pilipinas ang oras.